Ayan. Hello po sa inyong lahat. This is your host, Trix Sevilla 11. Hello, hello. Bibigyan ko lang po ng maikling reaksyon etong mga pinagsasabi ni Tony Harry Roque. So, alam naman na po natin na si Tony Harry Roque at Tony Panelo, Salvador Panelo, ay mag-best friend. Di ba? Dati yun. Ngayon, ang sabi ni Tony Panelo, Sal Panelo, ang sabi niya, Harry Roque, umuwi ka na. Okay. Umpisahan po natin dito. Kay Tony, at ito kasi ang sinasabi niya ni Tony Harry Roque. Pakinggan po natin. Yan. Hoy, ano ba yan? Ito. Seeking asylum. Gagawin ko po ang lahat ng remedyo sang-ayon po. Nako, patay kang bata ka. Hoy, ano ba yan? Ulitin ko ba? ay, ano ba yan? Sa ating batas para mapawalang visa itong impormasyon lang sa akin for qualified. Natin ng konti ha, pasensya na kayo. Dahil naglag po siya. Ayan, ulitin po lang natin, saglit lang, itong ano. Eh, alam nyo naman po, ay dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte. So, ang sinasabi niya, okay, ito lang po yun. Ang sinasabi niya na kaya daw siya parang ginigipit dahil sa kanyang pagsuporta sa mga Duterte. So, ibig sabihin, dahil sa pagsuporta niya sa Daday Digong niya, kaya siya ginigipit. Ulitin po natin ito ha. Naglalag siya kasi. Eto. Ayan. So, bakit ganyan? Huwag kang ganyan. Makisama ka naman. Ito yan. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte. Roque said he will continue to fight the cases filed against him. Ay, ano ba yan? He is currently in the Netherlands seeking asylum. Gagawin ko po ang lahat ng remedyo sang-ayon po sa ating batas para mapawalang visa itong impormasyon labang sa akin for qualified trafficking. At inuulit ko po ha, wala po akong kahit sinong re-recruit at wala akong kahit anong ebidensyong sabwatan, at ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko, pagpa-follow up, pagsisiguro na ang operasyon ng umuupa sa kumpanyang aking kliyente ay legal. Sa akin po, hindi po yan kasalanan. So yun ang pahayag ni Tony Roque na dahil daw po siya ay dikit sa Tatay Digong niya, kaya siya parang ginigipit. Tama ba yun? Okay. So, tuloy ba natin? Oh, so yun ang sinasabi niya. Okay, ito naman ang sagot ni tawag ito, ni Torne Sal Panelo. Okay? Pakinggan din po natin yung sagot ni Torne Sal Panelo. Okay. Yan. Iurong lang po natin ang konti. Yan. Eto. Okay? Pakinggan din natin ang sagot. Was not responding to the needs of the Filipino people. Tapos nilabag mo pa ang karapatan ng dating presidente. Tapos inaapi mo pa ang vice presidente. So nagka-doble-doble ang galit ng tao. Kaya inilabas nilang lahat yan sa eleksyon. Attorney Sal, before I let you guys, wanted to ask about your colleague, Attorney. Okay, eto, nagtanong itong si, nakalimutan ko ang pangalan nitong broadcaster natin na to, journalist natin. So, ang tinatanong niya kung ano daw yung reaksyon ni Attorney Panelo
tungkol sa kanyang colleagues na si Attorney Harry Roque. Okay, who is still in the Netherlands. There is a warrant of arrest out for him for qualified trafficking in persons. And he said that hindi siya mapapauwi hanggang walang desisyon yung kanyang asylum. Tama po ba yun? At ano pong should he stay? Ano ba yan? Ano ba yan? Outside the country? Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya at ang demanda sa kanya ay isang crime, bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Then, madaling mapatunayan niya. Kasi, in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang, hindi siya makukonvict. I think ang problema niya, it's a heinous crime. Madaling sabi. Oh, paano yan, Attorney Harry? Ang sabi niya, ang kaso mo daw, heinous crime. Akala ko ba, pagkalyado kayo? So, bakit ganyan ang sinasabi niya? Ulitin po natin. Hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. And he has to file a petition for bail. Pwede naman Pwede file agad siya ng petition for bail. Kinakantsawan ka? Paano na yan? Kinakantsawan ka? Attorney Harry, di ba? Ang galing mo mga tsaw. Ngayon, may katapat ka na. Si Attorney Panelo, ang sabi niya, di ba lawyer ka din daw? Tuloy natin. At the prosecution will have to prove with strong evidence na guilty siya. Otherwise, i-release siya. Kasi kung hindi siya uuwi, yung tao, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag hindi ka humarap sa akusasyon sa'yo, ibig sabihin, guilty ka. Tama man o mali, yan ang perception. So makakasira sa kanya. Paano yan? So if I were him, umuwi na lang siya. Oo. Pero sabi po niya, politically persecuted daw po siya, no? Oh, you don't agree? Mahirap. Alam mo, mahirap yung political persecution na sinasabi niya. Kasi, mismong galing sa bibig niya kasi, during the congressional hearing, lumalabas na talagang abogado siya. Marami siya mga contradiction, inconsistencies. Kaya siya na-demanda. Galing mismo sa kanya. Oh, paano yan? Attorney Harry, ang sabi ni Attorney Panelo, ang isda ay nahuhuli sa bunganga. Galing daw sa bunganga, galing sa'yo mismo. Yun ang mga dahilan. Diba? Diba nga sa Quadcom, sabi mo, mga dokumento, dadalhin mo pagbalik mo, pero anong ginawa mo? Hindi ka na bumalik. Kaya yan tuloy. Pinapauwi ka ni Attorney Panelo, oh. Pakinggan natin ulit. Diba? Ay, ano ba yan? Yan, so you don't agree that he is being politically persecuted, that there is merit to the investigations? No, I do not think so. Kung ako siya sa kanya, abogado naman siya. Umuwi na lang siya. Harapin na lang siya. Oo. Okay, maraming salamat. Ayun, umuwi ka na daw. Okay? Ayan. Ngayon, may sinasabi din si Attorney Yusek Claire. Okay? So, pakinggan din natin yung sinasabi ni Yusek Claire. Ayan. Ito naman ang sinasabi ni Attorney Claire. Okay? Ayan. Ito, pakinggan din natin. Then, ito. Arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government. So, ang sinasabi daw ni Attorney Harry, biktima daw siya ng political persecution. Tama ba yun? Because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako.
sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umanong hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso Valid ng warrant of arrest. qualified valid human warrant trafficking. of arrest At daw. hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. Hala, land grabber ka din pala. Tapos dyan sa dahig, nakikisilong lang kayo, sabi mo, Duterte Park. Hala, Hari Roque. Pakinggan natin kung gaano ba kalawak yung land grabbing na allegedly naganap sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol Wow, sa di umanong 77 land farmers. grabbing na ginawa ni Atty. Harry Land Roque. grabbing. Ano po yung magiging action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po ang sinabi ni Yusek Nikki T ng DOJ, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Attorney Roque na sa ngayon, hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law, meron pa kasi siyang petition for asylum. So, kumbaga, nakapending pa doon. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at maipapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issue ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Ayun. So, hindi lang pala si Attorney Palero ang nagpapauwi sa'yo. Pati din si Yusek, pinapauwi ka din para sagutin mo daw yung mga allegations ba? Ang tawag doon. So, paano yan, Sir Attorney Roque? Hihintayin ka namin sa iyong pagbabalik. Umuwi ka na, please. Hindi na sila galit sa'yo. Waving lang kami. So, yan lang po. Bye-bye. Again, this is your host, Trix Sevilla 11. Hari Roque, Torny, umuwi ka na. Please. Bye-bye. Miss ka na namin. Umuwi ka na. Bye-bye.